Ano pa ang kanilang dinagdag? Doon sa mga nabanggit pala, ngayon ay mukhang isa-isang sumasagot, Nelson. Ang mga miyembro ng Kamara de Representantes sinasabi, wala akong tinanggap dyan. Wala akong nakuha ni isang maleta. Ito, nabanggitin yung mga address dyan eh. Meron, specific Ito, meron isa sa Ports Park, yung sa McKinley Road. Ito yung kay Speaker, di ba? Sinasabi. Yung sa Nara Street, South Forbes naman to. 41, yan ata yung kay Pangulong Bongbong daw. Number 14. Ang sabi nila, kinukumpirma namin na totoo ang mga salaysay ni Master Sergeant Orly Gutesa na kanyang binasa sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee. Tuloy ang maiinit na issue na sinimulan ng 18 Marines kahapon. Oo nga no? Pero marami daw, marami ng kumibo, pero marami din daw tahimik na tahimik. Oo nga. Hindi kasi kahapon makibok. naman, hindi pa dinitalye, di ba? Yun na nga. Hindi pa natin idinitalye kung ano nga ba yung laman ng affidavit na yon. Ito ba yung nadala na sa ombudsman? Hindi pa rin. Sana, inaasahan Wala pa natin yata, padala na. Kasi yung press con kahapon sa Club Pilipino, San Juan, mga isang oras lang, nasa ombudsman na yun eh. Sa bagay, malapit lang. Lapit-lapit lang naman yan. Yun. Nasa ba yung kopya natin? Dapat meron tayo ulit. Oo nga eh. Yung akin kasi na isuksok ko doon sa binabasa ko kagahapon eh. Yun nga, isa iniwan ko rito na nawala eh. Ganon. Hindi, mahalaga yung affidavit na yun kasi, bagamat wala pang mga pirma, at saka wala pa atang notaryo doon sa may huling pahina, yung jurat. Ibig sabihin, hindi pa official yun. Hindi pa kahapon kung kumpirmahin natin kay Attorney Levy Baligod kung ano na mga ginawa niyang hakbang, mga hakbanging legal pagkatapos ng kanilang press conference kahapon. Kanina dyan, nagpa-press con din si Senador Amy Marcos eh. Ganon? Ang kanya naman panawagan dito sa mga lumantad na mga dating sundalo. Kung yan talagang totoo na paninindigan ninyo, di harapin nyo sa isang formal na investigasyon. Naghain atas ng kahit sa Senado. Resolusyon. Yes. At ito ay magkakaroon ng malalimang investigasyon kasi hanggang wala yan, Nelson, mananatiling yan. chismis pa lang po yan. Papel lang, di ba? Yes. Bagamat alam mo na sa social media ngayon, kapag nasanggit ka dyan, parang guilty na kaagad. Ayun nga. In fairness po. Hindi natin namang minamaliit. Sa magkabilang panig yan. Yes. Hindi natin binabaliwala ang statement ng 18 Marines. Pero hindi din naman natin sinasabi na yun na nga ang buong katotohanan na yung kanilang mga sinabi. Diba? At saka dapat itama natin dyan, ha? Kasi sabi ng Philippine Navy, 2 daw dun sa humarap kahapon ay hindi naman naging miyembro ng Philippine Marines. Yun na nga. Tama naman. At marami pa nga doon, disgruntled officers eh. Hindi, tama naman hindi miyembro yung 2. Dahil yung dalawa doon, nandun na rin po sa sinumpaang salaysay eh. Ang isa doon ay Philippine Army. Okay. Yan. At yung isa naman ay reservist. Yun ang Philippine Army din. Ayun. So talagang totoo yun, 2. Nasa statement. Kasi ang naging konotasyon lang, 18 Marines. Laging gano'n. Laging diba? 18 Marines. Kaya naglabas sa statement ng Navy, tinignan namin, hindi naman, niloloko niyo ang taong bayan. Hindi naman po. In fairness dun sa sinumpang salaysay, bungad na bungad pa lang, ipinakilala na kung sino yung enlisted personnel ng Philippine Marines. Ng Philippine Marine Corps. Yan. At sino ang nasa Philippine Army. So meron talagang 2. Meron talagang 2. So doon daw sa 16. Sino daw sa 16 ang disgruntled? Kasi meron din daw doon mga disgruntled, meron daw mga pending cases daw pala eh. Mga dismissed. Mga dismissed daw, natanggal sa Philippine Marines. Pero ano man naman yan sabihin na natin, for the sake of argument, na may mga natanggal nga, it's, hindi yun ang usapan dito eh. Bagay, tama Kasi ka dyan. halimbawa natanggal ka sa pagkasundalo, ibig ba sabihin, hindi ka pwede magtrabaho bilang security guard? Ganun nga ang nangyari. Ganun nga nangyari. Yes. Dahil yun nga yung kanilang talent, yun ang kanilang skill, doon ho sila napunta sa pagbibigyan ng seguridad. At ibig bang sabihin, lahat ng mangyayari sa'yo, dahil ikaw ay natanggal na sundalo, ay hindi na totoo?
Ayun naman, hindi... Kasi usually may happy yan eh. Ba yung, sino ba ang pinaka-happy na? Yung tube? Yun ba yung, no, yung pinaka, parang pinaka-senior sa kanila? Wala namang binanggit. Walang binanggit. Na. Pero parang siya ang, doon sa salaysay, siya ang may pinakamaraming pahayag, eh, no? Siya ang pinakamaraming karanasan. Ano yung Master Sergeant Tube? T-U-B-E. Yun ba yun? Belnard Tube. Akala ko nga tube kahapon. Tube. Pero tubido pala ang pagkakabigkas nun. Ano, ha? Parang siya, kasi para siya atang 2 taon halos na naka-assign kay Kong Saldico. At alam mo na, seniority, kapag kami mga bagong ganyan, yun ang pinaka-senior. Ano ha? O yun. Pero para wala namang chief security, consultant ba tawag doon, advisor. Si Gutesa, di ba, nung siya pinasok doon, ni-recruit siya, parang security security advisor ni Kong Saldico. Pero yun nga sinabi, 2 buwan lamang po siya, higit na mas tumagal at mas nauna itong grupo ng 18 Nelson. Yan. At ngayon, ano pa ang kanilang dinagdag? Doon sa mga nabanggit pala, ngayon ay mukhang isa-isang sumasagot, Nelson. Ang mga miyembro ng Kamara de Representantes sinasabi, wala akong tinanggap dyan. Wala akong nakuha ni isang maleta. Pero bago natin tingnan yung kanilang mga statement, ano ba yung naging pahayag ng mga yung mga witness, ha? Yung mga lumutang kahapon. Yung 18. Ano bang kanilang sinabi? Dito po sa kanilang affidavit na hindi pa natin alam kung ito ay nasumpaan na nila dyan, ay binabanggit nila dito, napakadetalyado, ha? Mula dun sa kanilang pagtatrabaho, kung gano'n na sila katagal, at pati na yung mga iba't ibang mga individual na nakakasalamuhan nila doon, pati dyan yung sino yung kanilang mga amo ha? Yung sila sa pinaka-hepe. Eto, binanggit nila rito Nakalagay ba dyan? Sa ano bang paragraph 8. Ayan, sabi dito, si Colonel William Guillermo Dominguez, Army retired, Police Major Ernest Ermelo Dichoso Jr., Police Captain Alvin Nugid, si Active Police Master Sergeant Johnny Calleja at Honesto Bong Cruz ang gumagawa ng pang-araw-araw na duty detail namin. Yun ang may mga opisyal para silang kasama. Kaya duty, ha? Kung sino ang naka-duty kay Saldico, ay sila ang kadalasan na nauutusan na mag-escort sa mga executive assistant niya sa pagdi-deliver ng pera. Ibig sabihin, hindi lang sila basta lumantad dito dyan. Sinabi pa nila kung sino yung mga nag-i-schedule. Yes. Kasi usually hindi tama yun. Supervisor. Yun ang ina-expect natin talaga dyan. May opisyal, siyempre, may ba dyan, duty, off-duty. Palitan yan Meron, sabi ko, may pinaka-senior. So tama pala, sinasabi mo nga, nalaktawan ko siguro kagabi yan, na may mga officers pala na nag-a-assign ko sino. Ikaw, duty ka ganito Ikaw, tagahatid ka ng basura. Ito pa lang yung mga napag-uutusan. Yan. Hindi naman natin alam kung magsasalita rin yung mga nag-i-schedule na ito, di ba? Kung yung mga opisyal na yan, Halos araw-araw ang pagdi-deliver ng pera sa iba't ibang mga tao. At dahil sa tagal ng aming paninilbihan at samahan bilang mga empleyado, ay nagkwekwento din sa amin ang mga executive assistant ni Saldico. Kung saan, kanino at minsan ay kung magkano ang ihahatid na pera. So, ibig sabihin, hindi naman silang 18 ay sabay-sabay na nagdi-deliver. Hindi. Per schedule nga. Pero meron daw silang chat group Chat group. Yes. Tapos boss, dadala ko na po kay Juan de la Cruz. Picturean mo na para katibayan. Ang ginagawa nila dyan, yung chat group na yun, di ba meron ba sila lahat? Yung 18 at yung iba pa, may isang chat group yun. Pero pagka nag-uutos, hindi dun sa mismong chat group, kundi dun sa kung sino lang pinag-uutusan. May pero private ang ginagawa nila, ini-screenshot nila yung para tas nilalagay dun sa group para makita nila kung ano nangyayari. Makita din nila. Kasi hindi naman nila alam na kung saan galing yung pera. Tama.
Yung ba galing sa masama, di ba? Oo. Pero nung umpisa daw kasi, akala nila, hindi wala silang kamalay-malay kasi alam na, negosyante si Congressman Saldico. Operations. Operations sa kanila. Kaya dun daw, nung pumutok daw yung, may naikwento rin kahapon yung pumutok daw yung usapin ng flood control. Oo. Doon nila na, doon pala nanggaling yung Nagkaroon na sila dinideliver ng, natin. lalo na siguro, nung nagsalita si, Si Orly Gutesa. Orly Gutesa. Yun, isa pa yun. Eto, nabanggitin yung mga address dyan eh. Ha? Meron, specific Oo. Eto, meron isa sa Forge Park, yung townhouse dyan. Sa Talaga may naman. mga Polo Club. Yung sa McKinley Road, ito yung kay Speaker, di ba? Sinasabi. Yun ba yun, yung under construction daw? Yung Under number renovation? 42. Yung sa Nara Street, South Forbes naman to. 41, yan ata yung kay Pangulong Bongbong daw. Number 14. 14 ba, 41? Meron pang 41, iba, Iba pa yung 41. Number 30, Tamarind Street. Oho. Ito yata yung under, yung Tamarind. Yung Tamarind. Oo. Oo. Tapos may number 41, Nara Street. Ibig sabihin doon sa South Forbes, dalawa. Isang number 14, isang number 41. Diba? Meron pa sa Green Hills, San Juan. Ganon. Sa Midas Hotel. Ayun. At office mismo ni Saldico sa House of Representatives. Ang napansin ko lang dito, wala dito yung binanggit ni Saldico na hanggang dyan sa Aguado. Meron dyan. Pag meron nabasa din ko, dito. may kasama mo Sa dyan. bandang baba May pa. gatid din sila ng pera sa Aguado. At saka yung doon sa may Paway. Gamit pa nga yung aeroplano. Ganun ba? Meron din yan. Kasi 31 pages ata yung sinumpaang salaysay na lang yan. With pictures. Ang isa sa pinakamatindi dyan, yung kay kay kung Stella Kimbo, totoo kaya yun? Isa ba yun o kasambahay? Parang Ay, nasa picture? Kasi naka-face mask. Mamaya, isa-isa natin. Oo. Ang bahagi pa dito, ang sabi nila, kinukumpirma namin na totoo ang mga salaysay ni Master Sergeant Orly Gutesa Ayun, yung corroboration nila. na kanyang binasa sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee na aming napanood sa telebisyon. Nakasama rin namin siya sa pagde-deliver ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ang mga larawan, eto na. Yun, may pictures nga na pinakita. Nagsimula na. Ay nagpapatunay na kasama namin siya at nakasama rin siya sa pagde-deliver ng pera. Ayun, larawan, kasama si Master Sergeant Orly Gutesa. Isinama rito. Ayun, nakangiti eh. Smile sila. Tapos, larawan ng mga maleta pera kasama si Master Sergeant Orly Gutesa. Ayun, sa bandang parang hotel ito eh. Yung ano tawag doon sa ginagamit ng mga bellboy? Yung trolley. Yung trolley. Trolley. Andun yung mga maleta. Oo. Ayun. Napanood din namin ang mga naisiwalat ni Saldico sa pamamagitan ng social media at pinatotohanan namin ang kanyang mga sinabi tungkol sa pag-deliver ng pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayan po, yung picture ni si Gutesa pala yan, Oo. Yung mga picture pa lang ito ay nandun sa kanilang mga kasamahan. So allegedly, pera laman ito. Kasi mahirap mo naman sabihin, pera nga, baka may gamit. Mayroon pang karton ng biskwit ata yun, no? Doon sa nagsasabi na ito ay AI, naku, madali naman yung makita kung totoo nga. Nagsasabi bang AI daw yung mga pictures na yan? Meron. Talaga, no? Kasi, kung ito ay nasa cellphone, makikita mo yung details, di ba? Alam mo, mag-iimbestiga na, makikita mo, kahit yan ipinail mo sined mo sa Telegram o sined mo sa ibang lalabas ang detail niyan kung saan kinuha, may gano'n, madidetect. May detail sa mga digital photos may makikita mo yan. Kaya kung ginawa mo yung AI yan, lalabas siya, walang date, walang detalye. Kasi ginawa mo lang ng AI Ito. Sige, kasama din si Orly Gutesa. Yan. Sino yung nasa harap? Ang ganda ng kutis, Hindi nabanggit. Pero isa yan nandun sana... Yan ba isa yan ata si Lubi eh. Parang Tube, oo. Tube, oo. Maynard Tube. Okay. Oo. Si Belnard Tube. Ayan. Belnard. Belnard. Tapos binanggit na rito yung tungkol sa ICC operations, Jen. Yun daw nautusan naman sila na magpalit ng peso to dollar. Oo. Yun naman. Na 56 million pesos bawat maleta. So, katumbas ng 2 million. 2 million na US dollar.
At may mga picture sila ng ano, ayan, no? Nung mga ICC. Yung mga tawag nila yan, foreigners eh. Foreigners, Hindi kasi pa hindi naman nila hindi kilala. nila alam. Sabi nito nila na lang foreigners. Nitong nakaraan na lang nang nakita nila sa ICC, ito nga yung mga taong nandoon. Ayan, no? Tumuloy ang mga taga-ICC sa Citadines, Makati. Citadines ba basa doon? Hindi ko alam yan eh. Yung hotel na hotel. Citadel sa ata yan. Citadines. Ganon. Oo. 2 weeks doon. At sila din na nag-provide ng security. Sila din pala eh. Kasi nga in charge ata si Senador Trillanes saka si Congressman Saldico dito sa mga ICC investigators na ito. Yun ang kanilang binabanggit doon sa sa affidavit. Yung isa sa pala sa nakilala lang yan, si Chantal, no? Chantal Daniels. Daniels. Nakita nila doon sa hearing. Nasa hearing. Pakita mo yung picture sa hearing. Ayun, no? Ayan, si Chantal, di ba? Yun daw yung pinaka-ICC team leader. Tapos nakita, nakaupo sa prosecution. Ayan, no?